So, ano yung totoong sinabi nyo sa Tribune at ano hindi? So, sinabi nyo ba sa Tribune na kumikita si ano? So, may I ask Mr. Hernandez, sino Mr. Chair, sinasabi nyo na? with the Yes. condolence of Senator Alan. Mr. Chair, Senator Rizzo. if I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Miss Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya, marami or may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge na karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So Yeah, ito po Mr. may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po po. personal Pero, knowledge yun. all right, So, I'm we're not lawyers here, so we have to make that, I diba? am not a lawyer, Mr. Chair, Yeah, pero ang but sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be hindi clear lamang po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi niya na Miss Apple. Yes, but mula Senator nung kay- Risa, if I Senator go Alan, here may and just complete. say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Career Chair, to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako No, pinaka I'll go there if you So, allow Mr. me Chair, after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I am Hindi sorry ko kayo about interrupt that. eh. But 1 minute suspension. May I, Mr. 1 minute Chair, suspension muna. may I just complete para halaga at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank you, I'm sorry Mr. for that, Chair. Madam Chair. I'm zealous you, about Sen. DFA and GMC. Alan. I'm sorry for that. Miss Apple, hindi ko po. Senator Alan Peter, kasi ganito rin sa akin din bilang isang media practitioner at meron akong programa Wanted sa radyo. Tama ka, meron yung tinatawag na personal knowledge. Meron naman din yung lumalapit sa akin para magsumbong. I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa akin. Yeah. Ang kaibahan, Mr. Chair, ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So, kung mo, nagsumbong ako sa iyo, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si El Mercato, hindi niya inuupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty, didiinan niyo po siya. Pag hindi, hindi. Eto po, meron na writings of a hatchet job, which by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But I will tell Miss Apple nga na hindi ko minamaliit yung experience OFW malasakit mo. I'm just putting it together with what happened sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, I'll prove my point. No? Pero hindi ko minamaliit yung inyong... In fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga-Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung 5 na nabasa mo ay totoo, pagka yung 1 o 2 hindi mo sure at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. So kung may magsumbong kay Chairman Tulfo, inaapi yung 300 OFW at mukhang totoo yun, isumbong mo. Sinabi, Mr. Chairman, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW. Totoo yun, sumbong mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po nung iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo eh. Diba? So, but let me go to Mr. Hernandez. No? Mr. Hernandez, so when you made those articles about Mr. Cato, no? Sinong kino-quote mo sa mga natin dito ngayon? There were several po na those are present now. From those present, Enrico, Vanessa, Ang kinote mo sa kanila, Jeffrey. which specific ang kinote mo sa kanila? Na kumikita na siya, inuupuan niya, or what? Wala dun sa walang kumikita. Yung inuupuan quote dun sa yung Alpha 400 na yung story, yung Recall Cato, meron dun Yeah. So you came out with a series of articles. Yes po. Basically condemning na Conjen Cato. No, I was not condemning Conjen Cato. So when you say alisin na siya dahil revamp, when you say na mukhang guilty, kasama na and everything ganun, that's not condemning. It was quoted, sir, dito sa sa articles. Sa Alpha 400. Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Kahit naman mag-quote ka nung iba eh.
kung 10 ang pwede ko i-quote dito at yung kinote kong isa, dapat mag-resign na si Mr. Fernandez dahil hatchet job ang Tribune. And then I published that. 'Di ba? I cannot now say that hindi tira 'yon, hindi ano 'yon. 'Di ba? Yung it's how you latag the news, paano nyo i-angle yung news. So let me clarify ha, Ms. Fernandez. Who broke the news? Kayo or si Yusek? Kasi si Conjen, iba yung nasa transcript eh. Sa transcript, you interviewed him sa earthquake lang and then found out about the scam later on. Correct. Sa kanya, ang sinabi niya na sa interview, siya ang naglabas ng scam. In-interview namin siya noong September 7 para pag-usapan yung tungkol sa earthquake. If you will allow it, Your Honor, meron kami dalang video dito para maipakita sana yung interview ni Conjen Cato where he also broke there. Tinanong kasi yung tungkol, may sinabi siyang 400. No, that's all I have to know. Yeah. So, siya ang nag-break, hindi kayo. Precisely, kaya finalo up namin, Your Honor. Yeah, but Yes. hindi yun yung una yung testimony eh. Yung una yung testimony, yung una mong interview sa kanya tungkol lang sa earthquake. No. Let me finish please. Go ahead. Nung nilabas nyo na yung tungkol sa scam sa Milan, hindi nyo na siya mahuli. That's Hindi, correct. but that's not what happened. What happened was, in your first interview, siya ang naglabas na meron, and then off the air, sinabi niya sa iyo, ma'am, pasensya na ha, hindi ko mabibigay yung details kasi under investigation to. Hindi ba yun ang nangyari talaga? Your Honor, if you will allow me, we have they subpoenaed No, the documents. I don't need that eh, because you already admitted eh. Ang tanong ko lang naman is, in your first interview, did he already bring up the scam or not? You already said he brought it up. He did, but I did not interview him. It's Alan and Mr. John Yes. Dodson. Yes. So he was the one who broke He it. brought it, yes. He Yes. brought it out. That's why they came out. Okay. Kaya sila lumabas. Dahil nakita nila si Conjen Cato na nandun sa usapang OFW. So nakipag-contact sa amin yung mga nabiktima. And that's how we started it. And then we tried to call Conjen Cato para sagutin nga ito at i-endorse yung mga complaint. Ayaw niya magsalita. So that's the story, Your Honor. No, that's your story. That's the No, real that's- story, Your No, Honor. that's one side of the story. No, That's Your your Honor, story. that's the real story. You know, kahit magpalakasan tayo ng boses dito, it will No, be no, the... I warn you, you don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Apologies, Your Honor. You're used to Chairman. that kasi. Kayo ni... Can Mr. Fernandez also No, take the seat? Mga resource person, wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede na magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Okay? Mr. Chairman, I will also moderate my voice so that I will be respectful. That's why I premise my question, my concern. If this was a PR demolition job, then dapat nag-react ang DFA. If this was a legitimate, dapat siya kinasuhan. And I already asked, they cleared him.